kay Mike Defensor. Aba, nakikita ko, isa sa host ngayon, si Mike Defensor, dyan sa Bilyonaryo. Oh. Ngayon, sinasabi, kasi napangalanan siya ni Ramon Tulfo na ilagay yung kanyang pangalan doon po sa minamatyagan, nilulookout daw po, nasa watchlist daw po ng gobyerno, mga bossing. Oho, si Mike Defensor, nandiyan din niya ang financier daw po ng destabilisasyon sa gobyernong ito. Wala pong iba kundi si Boss Pulong, si Boss Sara, at sino pa yung isa? Si Boss Chabit. Yang tatlo daw na yan. Di ba? So ngayon, ang idinadahilan po ni Mike Defensor na talagang nakakakilala dito kay Gutesa at siya yung nag-handover dito kay Gutesa papunta kay Marcoleta, no? Ang dinadahilan po niya, mga kababayan, is nag-interview lang daw siya. Nag-interview lang daw siya, mga Boss J. Pamuser. Nag-interview lang, destabilizer na. Yun ang sinasabi ni Mike Defensor. Kayo maniniwala ho kayo, hindi lang naman yan No? Hindi lang naman yan sa interview niya. Kung di, ano pa, mga Boss G. Pamuser, mismo siya umamin, nagsalita, ang sinabi niya, isa siya doon sa sumulat, isa siya doon sa gumawa nung affidavit ni Gutesa. Na yung affidavit ni Gutesa, mga Boss G. Pamuser, wala namang katuturan. Di po ba? Panay paninira lang po doon sa mga sangkot o isinangkot nila, mga kababayan. Unang-una nga po, sino? Si Martin Romualdez. Ngayon gusto nilang pagmukain, nag-interview lang ako doon sa Bilyonaryo, tapos ganito, sasabihin nyo, ano na ako, destabilizer na ako. Kitang-kita naman, halatang-halata naman. Diba, lalong-lalo na dyan sa tanim witness ninyo na si Orly Gutesa. Nasa na ngayon? Wala na. Hindi nyo na mailabas. Bakit? Kasi kapag inilabas pa ho sa mga susunod na mga panahon, mga bossing, mahirap na ho. Baka sumablay na. Diba, Caroline Makino? Sabi ni Gemma Kilitoy, buti na lang. Gonggong na defensor na iyan, hindi nanalo sa pagka-mayor dito sa amin, sa Quezon City. Buti, naamoy nyo. Hindi, magaling naman yung mayor nyo dyan Sabi dito Mike Defensor laughs off inclusion in Montulfo's watch list. Nagulat silang lahat dyan. Kung hindi ako nagkakamali, kasama pa nga ho dyan, mga bossing, si Panort. No? Si Panort, eto hugutin natin yung mga pangalan na inilagay ni Ramon Tulfo doon sa kanyang doon sa sinasabing mga mga destabilizer daw ho ng gobyerno. Isa-isahin natin, pakita ko sa inyo para kompleto ho. No? Unang-una, mga bossing, yung Romeo Pockis. Yan, kung maalala nyo ho, di ba? Meron siyang sinasabi, kapag daw umabot ng 1.5 million yung tao na pupunta doon sa kanilang rally, hindi na daw kaya nilang pigilan. Utangin na nyo. Ay! Ano ba akala nyo? Diyan sa 1.5 million. Kung sakali na dumating yan o 2 milyon, ano akala nyo dyan? Majority ng Pilipino? Mga gunggong. Wala pang 8% yan. No? Wala pa hong 8% yan, mga kababayan. Kaya kahit na sabihin mo 10 milyon pa ang pumunta diyan sa rally ninyo sa November 30, wala yan. Walang bilang yan, 10 milyon. 'Di ba? Kinakailangan nyo ng 60 milyon para masabi majority ang nagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito kasi general na ito yung Orly De Leon daw, si Benjamin Magalong daw, na mayor ng Davao, na mayor ng Baguio. Kasama daw dito, pero kukumpirmahin pa daw halata naman yan. Halata naman yung mga kilusan niya, di ba? DDS din yan. Si Johnny Macanas, na minsan hong nakasuhan, o minsan napansin ng gobyerno at makakasuhan. Ano ginawa? 3 buwan hindi nag-vlog, namayat. Di ba? Kakapanira, kaka-fake news sa gobyerno, hindi nag-vlog.
Si Bantag na hanggang ngayon nagtatago. Sila Chika, yung pumipick up daw ng pera sa opisina ng Vice Presidente. Si Leonardo, si Metran, anak ng tinapa na to. Yung mga retired general, si Dado, nakasuhan din o kinasuhan nitong ni General Torre. Ayun, nag-ice cream vlog na lang. Sino pa? Topacio, na ang lahat ng kliyente ay nando sa Oblo yata, mga kababayan. Hindi ko naman siguro ilalahat dapat, no? Pero karamihan ng kliyente ni Topacio, ayun, nasa Oblo. No, si Vic Rodriguez, na dating kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos, na may mga naging issue na nagbebenta daw ng upuan ng gabinete. Di umano, 100 milyon daw, di umano. No? Naging issue kasi sa kanya yan eh. Si Mike Defensor, ayan, nandyan yung pangalan niya. Si Chavit Singson, ayan, kasama din daw. Di ba? Rodante Marcoleta ng INC, nandyan din. Orlando Olamit, alias Monk. At ang pinansyer nga daw po na posible ay si Sara Duterte, Pulong Duterte at si Boss Chavit Singson. Di ba? Sabi ni Edong, Boss Mike, kala ko miles recognition ang nakuha ng ni OFWBP na hindi. Ano? Baka nga baka nga walang pakialam yun doon sa mga miles na yun eh. Bakit? Kasi baka libre. Baka libre natin yung biyahe ng Vice Presidente. Baka tayo, oy, BP, sabi nyo, oy, BP, libre ba namin yan? Yang yang pa-travel mo, 'di ba? Kaya ito, mga bossing, yung sinasabi ho ni Mike Defensor na nag-interview lang siya, hindi. May mga patunay at tayo mismo nakikita natin, ito, yung huling hirit nila, yung tanim witness ho, na mismong si Defensor ang umamin at sinasabi niya na isa siya sa kasama doon sa gumawa nung affidavit na walang kwenta ni Gutesa. May palabas pa ho sila ni Marcoleta, mga bossing. Ano ho? Yung palabas nila ni Marcoleta, kaya daw po hindi lumalabas si Orly Gutesa kasi daw po meron daw pong 5 milyong piso nakapatong sa ulo ni Orly Gutesa. Putrages, yung mga pinagsasabi walang patunay, pinagtawanan ng tao. Tapos sa tingin ninyo, pag-aaksayahan ng 5 milyon ni Martin Romualdez, yang si Gutesa, para ipapatay, para ipatsugi, para tumahimik. Di ba? Sa mga affidavit at doon pa nga lang po sa salaysay na yun, mga kababayan, ang dami na pong red flag eh. Sabi nyo nga, di ba? Isama mo na, Mark, yung paragraph 20. Isama mo na, Mark, yung sinasabi na binilang daw yung higit 2 bilyong piso nang walang makina. Lahat ho yun. Isama mo na. Yung sabi niya doon sa dulo ng kanyang salaysay sa affidavit niya, hindi niya, na kailangan niya ng witness protection. Tapos bandang huli, doon sa bibig niya mismo sinabi, hindi ko po kailangan. Magulo. Isama mo na yung notaryo pa na peki daw ho, mga kababayan. Di ba? Halata yun. Na isa sa mga paraan ninyo para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos,